Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Huwebes. Mga menor de edad nga nagakaimbulbar sa mga krimen sa Iloilo City, ginatutukan na sang kapulisan. Lalaki nga nakikita sa kachat nga 17 anyos nga dalagita sa Bacau, Mandurriao, pilason sang ginkastigo sang menor de edad nga nobyo kagabian sini, ginbuno pa sang isa ka sospek. Iloilo City LGU nagpatigayon sang declogging operations, pila ka drainage, natukiban nga barado kag puno sang lutak. Upod sang 24 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa Banwasang Ilog kag ginaligar nga ginabdak, ginatanaw nga person of interest sa krimen. Pila ka residente nagadoble halong bangod sang na-record nga duwa ka kumpirmado nga kaso sang monkeypox sa Iloilo City kag province. Kag atleta nga taga Concepcion, Iloilo, na-break ang palarong pambansa record sa 200-meter run elementary girls sa iya mismo birthday. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. 24 anyos nga lalaki nga nakikita sa iya kachat nga dalagita sa Bacau, Mandurriao, ginkastigo sang nobyo kagabian sini nga menor de edad. Ginbuno pa sang isa ka sospek, si John Sala nakatutok. Nagapabilin nga na-admit sa ospital ang 24 anyos nga si alias Undoy matapos ginkastigo kag ginbuno kagabi sa Zone 5 Barangay Bacau, Mandurriao. Sino sa Iloilo City Police Station 10 nakabaton sang mensahe si alias Undoy halin kay alias Nene, 17 anyos, nga mapasugat ini sa Barangay Bacau. Sa nagkit-anay ng biktima kag si alias Nene, gulpiyada nga nag-ulhot ang boyfriend sang dalagita nga si alias Junjun, 15 anyos, kag abyan sini nga si alias Nonoy, 17 anyos. Pag-text niya sa minor nga babae is nabasahan sa nobyo. Kag dito sang ginahulat niya ang minor babae, ang nobyo ni sa amo nga babae, hinali siyang ginlampusan sa isa ka baseball bat. Then ang upod niya ning minor de edad, nagbuno man sa iya. Suno sa isa ka witness, nakit-an sini nga nakibot pati ang dalagita nga hinali nang nag-abot ang iya nobyo. Hindi kuno ini ang labing una nga tion nga nakit-an sini nga nagkit-anay sa lugar si alias Nene kag ang biktima. Nagkadto di sa kay ang babae bla. Sugaton natan eh. Tapos may lalaki da nga nagbakol din siya. Padalagan daw. Mo dayon ang isa nagbuno, ang isa nagbakol man tupo bla. Ang laki daan nga balik bla kay gasugat sa bahay nga na magpadulong sa eskwelahan da. Buno sa likod kag paa, kag mga lagob kag bakiras ang naagom sang biktima nga gilayon man niya gindala sa ospital. Sa pagpang-usisa sa kapulisan, madugay na nga nagaistoryahan ay si alias Undoy kag si alias Nene. Nakahibalo man kuno si alias Undoy nga may boyfriend na ang dalagita. Apang wala nakahibalo si alias Nene nga nabal-an na gali ini sa iya nobyo. Bago man lang kuno yung nabalaan nga may tiksanay nga natabo ni sang aton nga biktima kag sa iya nga nobya. Residente sa Barangay Bulilao, Mandurriao si alias Nene apang yara na nag-iistar sa balay na day alias Junjun. Yara na sa kustodiya sang kapulisan si alias Junjun samtang ginaimbestigaran ng insidente. May upod man ini nga himata. Gintinguan sa news team mako ang bahin sini apang nagpaiway na siya nga magpa-interview. Nagapabilin nga at large si alias Nonoy samtang si alias Nene naman ang yara sa kustodiya sang CSWDO. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod na si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Kim. Upod sang 24 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa Banwasang Ilog kag ginaligar nga ginabdak. Ginatanaw nga person of the interest sa krimen. Yaring balita nga aton gintutukan. Bangod wala nagasinan to ang mga pahayag, nagalain-lain ang ngalan kag wala pa may natubod ng witness sa ginalgar abduction sa Kabangkalan City kag pagkasapos ang biktima sang pagpangtiro nga si Kurt Michael Carlo Baton sa Banwasang Ilog. Kinalantaw subong sa kaprisan ang posibilidad nga makabig person of interest sa insidenteng upod sa biktima kag ginapahayag nakaluwas nga si Nicole Chris Hava, 24 anyos.
Kinanantaw na natin sa diyan ang iyang kooperasyon, kanya matuo, pala nga deklarasyon, kanya deklarasyon sa nga insidente. May i-vote sa aton, kapit natin sa makategorize ng witness. Ginmando na sang tagpamuno sang NOCPPO ang matulid ng investigasyon kag paghibalo sa matutuod nga background sang mga involvado. First, yung intensification ng intelligence gathering at saka yung security measures. Marami kasing anggulo tayo na tinitingnan, so hindi muna natin ma-divulge sa ngayon. May pinababa na tayo dito na team upang to further the investigations. May mga CCTV footage na ginakapta ng kapulisan sa Banwa sang Ilog. May ara kita dito nga na CCTV nga nagkapangsyon pero wala pa natin kagina nabuksan. Una naging pahayag ni Hava sa kapulisan nga taga-barangay Villamonte, Bacolod City ini. Apang natumod nga taga-barangay Zone 10, Talisay City gali ini kag may puloy-an man sa barangay Concepcion. Sunod sa opisyal sang barangay, mabuot nga persona si Hava. So kibot lang kami nga may gapamangkot with regard sa iya. May complaint sa iya. Pero ang complaint sa iya with regard sa mga previous years pa to before goro COVID, ang ginatawag naton ng pustaanay bla sa basketball. Ginpadulungan sa news team ang balay sini sa Talisay apang wala sang tawo. Gindepensahan naman sang pamilya sa napatay nga si Kurt Michael Carlo Baton ang makomento nga illegal nga droga ang sa likod sang iyak kamatayon. Si Kurt nga bata, wala giniyaga yung trabisyo. Sa upod niya, kapanawagan ko nga maghambal ka lang sa insyakto. Matani, sa kumiara man witness or nakakita sa natabo, gabay pa nga, hindi lang ka mamahadlok. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Barado nga mga drainage kag puno sang lutak nga inlet akon alagyan sang tubig pakadto sa kanal. Pila sa natukiban nga kabangdanan sa pagbaha-baha sa ginpasangkat nga declogging operation sang Iloilo City LGU subong adlaw. Yaring balita. Ginmaso, ginbara, kag gingamitan sang ibang pangakagamitan agud mabuksan ang pila ka drainage sa Iloilo City. Isa na diri ang drainage sa Barangay Divina Gracia, La Paz. Sang nabuksan na, nakita ng semento nga nagasablag sa toyoyon nga ilig sang tubig. Ini ang nadiskubrihan sa ginpatigayon nga declogging activity kag walkthrough sang Iloilo City Engineer's Office subong adlaw sa mga lugar sa Iloilo City nga masami ginabaha. Gindesisyonan sang Iloilo CEO nga gubon ang semento apisar sang pagpamalamag sang kagawad sang barangay. Nagakabala ka ini nga kung makuha ang blockage, magalala ang pagbaha sa ilang lugar. Apang sang ulihi, naintindihan man sini ang rason. After subong na nag-inline na siya, bangod siyang presensya na siyang structure sa blockage niya. Pero I do not know kung legal na siya or illegal ang pabutang nila that which prior sa mo nga term, ara na lang ata. Suno sa City Engineer's Office, hindi matumod kung saan ginbutang ang baral nga semento. Posible wala kuno nag-agi sa ila ang pagbutang sini, bangod wala sila sa nabaton niya application sa excavation permit. Wala nila ma-anticipate na nga kung hindi tayo na pagbuksan ng ina nga baral sa drainage, ang bilog na dire sa babaw nga mga barangay sa lubog gidya. So, ang ina da sir, ang dapat buksan gate kay amo ng outfall sang mga barangay dito sa babaw. Sang ginsikyar naman ang mga inlet akong alagyan sang tubig pakato sa drainage. Nadiskubrihan nga barado na sang lutak ang mga tubo. Kay na, ginguba na ang mga tubo. Sa subong sir, ang himuon gidya namo no para masolusyonan gidayon ang ulan, ang tubig ulan. Bakbako na muna sir ang tubo. Suno sa representante sang DPWH ICDO nga nagupod sa operasyon, ginaamat-amat din nala ilis sang bago nga design ang mga inlet o kung alagyan sang tubig padulong sa drainage sa syudad sa diin mas malapad na ini. Istoryaho naman ni Herasmia ang General Services Office nga pangabayon ang mga street sweeper nga hindi pag-ibutang sa mga inlet ang ilang matipon nga balas. Magluwas sa lapas, nagpatigayon man sang inspeksyon ng grupo sa mga drainage sa city proper. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga residente nagadoble halong bangod sang na-record nga duwa ka kumpirmado nga kaso sang monkeypox sa Iloilo City kag probinsya sang Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Kabugao Sur, Pavia, Iloilo. Zen? Kim, ginapanugyanan ang mga residente nga ipadayon ang public health protocols agud makalitakaw sa balatian nga MPAX.
Matipig na sa kaugalingon si Manong Gabriela kasunod sang pag-anunsyo nga may tag-isa na kakumpirmado nga kaso sang monkeypox sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Importante para sa iyang pagsuksok sang face mask. Mas mayugit nga muna nga aware ka sa mga muna pirmi nga kinanan limpyo ka tidlo ka pirmi. Magluwas sa pagtabon sang baba, ginasiguro naman ni Jana nga may dala ini nga alcohol pagwa sa ilapulian. Hindi naman kilala ko sinong salamuha naton daw man kita matubang adlaw-adlaw so permi ko ga-wear mask kag syempre nagabakal gid ko sang alcohol para aware ko sa mga palibot ko kung ano man mga kaptan ko. Suno sa health authorities mahimo malikawan ang MPAX pinagi sa masami nga paghugas sang kamot, pag-usar sang alcohol kag sanitizer, mag-obserbar sang physical distancing, kag pag-practice sang respiratory etiquette o kun ang pagtabon sa baba kun mag-ubo o kun magpangatsi. Aton kinabisuhan ang publiko nga magabilin nga kalmado kag maging aktibo sa pagproteksyon sa tagsa kaayong lawas. Nahibaloan nga ang mode of transmission sang MPAX amo ang close and intimate contact, kasubong sang pilas, body fluids, respiratory droplets, ilabi na ko ng isa ka tao, isa ka infected sang MPAX. Balantay ng sintomas ng MPAX pareho sang skin rash o kunang bitog-bitog nga nagadugay sang duha, tubtob 4 ka semana. Ini ang may dala nga hilanat, sakit sang ulo, muscle ache, back pain, pagpangluya, kag paghubag sang lymph nodes. Gintuan sang news team nga makuhaan sang payag ang DOH-6 apang wala kuno sang approval nagikan sa central office. Sa ginpagwa naman sining official statement, ginpahanumdum sa gihapon ng publiko nga magpabilin nga alerto kag magsunod sa preventive measures. Kim, sa tion nga maeksperiensyahan ang simptomas ng MPAX, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center o kon primary care facility. Kim? Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Atleta nga taga Concepcion, Iloilo na break ang palarong pambansa record sa 200-meter run elementary girls sa iya mismo birthday. Samtang Western Visayas ginlutos ang defending champion nga NCR sa quarterfinals sang secondary basketball boys. Yaring balita ngaton gintutukan. Agaw atensyon ang 11 anyos nga atleta gikan sa Concepcion, Iloilo matapos nakuha sini ang bulawan nga medalya sa 200-meter run elementary girls sang Mayo 27 sa palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Nga, nakatiilang magluwas ang pagbulsa sang gold medal. Nabungkag man sini ang 17 katuig nga palaro record sa oras nga 26.40 seconds. Mas manasig sa 26.7 seconds nga na-record sang 2008. Suno kay Trixia Ann Arellano sa hit 1 sang Ampang, nagpangadua lang ini kag nag-angkon pa sang injury sa iyatiil, rason nga gindesisyonan nga magtiniil na lang sa finals. Suno kay Trixia, bata pa lang ginahanas na ini sang iya atleta man nga Iloy sa pagdalagan nga nakatiil. Mas masakit po kung nakasapatos. Tumatakbo po ako sa nakapaalang sa may dagat. Mas nangin espesyal pagid ang iya kadalagan bangod nagsermi ini nga birthday gift sa iya. Ginahalad sini ang iya kadalagan sa iya amay nga isa ka manugpangisda kag Iloy nga isa ka housewife. Yung gold po, yun po yung regalo. Sobrang saya ko po. Ay, bumilig na ako, kinakaya ko. Sang Mayo 28, isa pa ka gold medal ang nagdugang sa kadalagan ni Trixia sa 100-meter run elementary girls. Samtang, sulod naman sa semifinals ang basketball secondary boys ng Western Visayas matapos ginapset ang defending champion nga National Capital Region sa quarterfinals sa score nga 76-67. Sa pinakauli nga medal tally as of 3 p.m., yara sa ikatato nga pwesto ang rehiyon nga may 24 ka gold medals. Ranked 1 sa gihapon ang NCR, kag may 49 nga abanse na sa gold medals sa Western Visayas. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Malapit 1 milyon ka pesos nga danyos ginbilin sang sunog nga nanghalit sa anom ka balay kag isa ka establishmento sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo kahapon. Si John Sala nakatutok. Magluwas sa ila balay kag mga gamit nga naupo sa sunog. Ang labi nga mahidlawan sang manunudlo nga si Ma'am Criza amo ang mga handumanan sini sa ila ancestral house.
Isa ini sa 26 ka mga individual nga nasunugan kahapon sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Nakita kong kwarto ko nga ginakaon sa kalayo. Imagine ko nga dira kami gagawi, gina-imagine ko nga. Pero thankful man gihapon kay gina-imagine ko ang kalayo do. Katraumatic yung tanawon. Nga, pasasalamat na ako kay gina-imagine ko ang duwa ko kabata ara to nagtulog kung wala bikagwa. Si Sir Jeffrey naman, naabtan pa sa news team kahapon nga kasubo nga urungan sang nakitaan sini nga pader na lang ang nabilin sa Ilapuluyan. Ang bata ko nakabugtaw nga daw sila nga daw kalainaw. Tagkuan siya nagbangon siya kagin sugat siya to si nanay. May sunog, tiyan mo to naka-aware si nanay, nakagawa sila. Ginbuksan naman sa Iloilo City National High School ang buluthuan para sa mga nasunugan. Sa datos ng CSWDO, 8 ka mga pamilyang nasunugan, 4 ka balay ang naupusgid samtang 3 naman ang partially damaged, lakip ng isa ka establishmento. Naglabot naman sa 945,000 pesos ang ginbilin nga danyo sang sunog. Padayon pang investigasyon sang Iloilo City BFP sa gintunaan sang sunog, apang isa ang paliyado nga koneksyon sang kuryente sa ilang mga ginapadalman. May mga debris sample kami naging collect kagapon. The same time may mga electrical wires which is subject for laboratory analysis pa. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, maeded nga contact tracing angot sa ginasuspetsahan pagkapatay sang 25 anyos nga babae bangod sa rabies, nagapadayon. Massive anti-rabies vaccination, ginpatigayon man sa mga barangay sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Matapos na record nga suspected rabies-related death sang tinalikdan nga adlaw, ginkasa sa Bacolod City Health Office kag City Veterinary Office ang backtracking kag contact tracing sa mga persona nga na-expose sa biktima. Apisar sa Kabangkalan City ini nakagat. Nagtinir ini sa Barangay 35 Bacolod City, tubtob gindala sa Regional Hospital sang Domingo kag napatay. 7 ka persona ang inisyal nga natublukan sang anti-rabies vaccine nga posible na expose sa biktima. Lakip na diring ya utod nga nagsapupo sa iya sa ospital kag ang live-in partners sini. These are people nga upod man, no, so in close contact gid sa aton nga biktima, no. Possible nga nag-share sila sang mga utensils, nag-share sila sa mga baso or tubigan. Tandaan rabies, there's ang transmission sina is either through bite or non-bite. Okay, but definitely through saliva. Sini nga simana, nagdangat naman sa masobra 21 mil kay Dok kag Kuring ang nabakunahan sa Bacolod City. Malapnagon man ang pagpang-rescue sa mga layaw nga ido sa Barangay Tangob, Bahanukoy kag Dalan, Araneta. We fully vaccinated man sa prophylaxis, no. Mayara ido gabato mo. So prepare mo man ang self mo nga hindi ka pagkanton. Ang ini nga residente, todo ayaw nga mabawing ido gikan sa rescuers sila pasalig nga pabakunahan ang hinugtanan. Nabakunahanan siya, ma'am? Wala pa, sir. Kaya ginaulat ko pang samon nga magribot diya sa barangay. Nang ako na siya pabakunahan, sir, kagigdat. Bungod sa election banning, na-delay ang procurement sa bakuna. 80,000 doses ang kinahanglan para malabot ang herd immunity kontra rabies. Obod Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. LGBTQ+ member nga nasapuan patay sa katubuhan sa Kalinog, Iloilo. Posible gin patay bangod sa wala natuman. Ang kasugtanan sa tunga nila sang sospek. Suno sa kapulisan, si John Sala, nakatutok. Matapos ang mga adlaw nga wala makapauli sila balay na sapuan kahapon sa katubuhan sa Barangay Barrio Kalinog sa Kalinog, Iloilo. Nayara na sa state of decomposition ang 23 anyos nga LGBTQIA++ member nga si Henson Latoza. Suno sa tiya sini, sang Biyernes naglisensya si Henson nga mapadulong sa plaza kag mabalikman. Sang wala gilayon makapauli matapos ang pila ka oras gintext ini sang iya pamilya apang nagreply man nga may ginlaktan pa kaupo ng isa niya kaabyan. Apang matapos ang 24 oras nga wala gihapon makapauli, ginkantuan sang iya pamilya ang gintumod sini abyan nga upod sini. Apang suno sa iya abyan, masobra isa na sila kabulan nga wala nagkit-anay sang biktima. Bilang isa ka pamilya, masakit sa ngaway siya, inumay siya gabisyo, tapos makita mo lang amuda nga patay na siya. Isa sa mga ginala taw posibleng motibo sang pamilya ang love triangle. Magud mayara sa ginatudlo boyfriend ng biktima kag may isa ka babayi nga nagapakig-istorya sa iya sa chat. Nadakpan ini sang biktima kag ginaligar ginpaandaman sini ang babayi.
Apang sa pagpang-usisa sa kalinog pulis, posible nga may transaksyon ng biktima kag sospek sa lugar, kag posible nga may wala pag-intindihan ay. Ang ginakuha namon nga isa ka motibo dyan sir is base may transaksyon nga natabo kay ara to ang mga mga with wife sa of the crime bala sir. O base wala nagkuhan sa price wala. Padayon pang investigasyon sa karon sang kapulisan. Nagasinggitan naman sa hustisya ang pamilya sini. Nakanamon inosente siya, siyempre way kami kamaan kung ano anda nga transaksyon sir. Hustisya lang gid pa ngayon naman. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, nagpositibo naman ang isa ka tricycle driver sa gipatigay ng random drug test sa LTO6 sa Tagbak Terminal sa Iloilo City, Subong Adlaw. Ang driver ang isa sa 112 ka mga driver kag konduktor gin test. Wala naman sa nagpositibo sa 112 gin test sa may Ungka Terminal. Igapadala ang resulta sa drug test ng driver sa PDEA 6 para sa confirmatory test. Samtang gin-revoke na ang lisensya sa 4 ka drivers nga nagpositibo sa random drug testing sa ahensya sa Abril Dungan sa pag-obserbar sa Semana Santa. Ini matapos mabaton sa LTO6 ang order sa Mayo 27. Sa apat, isa diring tricycle driver, isa ka taxi driver, kag duha ka driver sa modernized PUJ. Ginpapanaugan man sang perpetual disqualification ang 4 ka drivers sa pagkuha liwat sang lisensya. We can do it in a day's time. Pag-organize. Parang why man mag-leak information lang pagkaaga makatumba kami sa drug testing. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sang GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bago nga nagahatag sang Big Time pa premyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sa May 3 tubtub sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, ukon scam text. Magtutok lang sa GMA kung i-follow ang GMA Promos sa Facebook kag TikTok pages kung magbisita sa microsite sang GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Nagahilay nga poste nagtugasan kahangawa sa mga residente sa barangay Sambagharo. Reklamo galayon man nga ginaksyonan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Tuman kadelikado ang ini nga poste nga nahamtang malapit sa Tiangues sang pamilya Huyo. Ginakahangawaan nila nga mahalita ng mga nagalabay, nagatambay, lakip na mga kabataan sa lugar. Nagligad lang adlaw. May naglabay lang nga trakte daw na kuan ang isa ka bayring. Kaya mo lang na nagnubo pa. Matapos nga ginpalabot sa mga residente sa Iloilo City Government ang issue, gilayon man ini nga ginaksyonan sa mga miyembro sang Public Utilities Group of Iloilo. Ang poste ang ginapanag-iyahan sa isa ka telecommunications company. Kaya mo lang inaksyonan na naman kiti rescue na gimangahilay ng mga ginang poste. Lakip man sa ginkakas ng composite team ang isa pagid ka nagahilay nga poste sa lugar. Dako naman ang pasalamat sa mga residente, bangod hilway na sila sa peligro. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Nagpasalig ang National Food Authority 6 nga may bastante kag di kalidad nga bugas nga ibaligya sa mga probinsya sa Panay sa pagpatuman sang 20 pesos per kilo rice program. Suno kay NFA Regional Director Jasmine Lintag, nagapanghanda na sila pananglitan na mag-umpisa na sa pagbaligya sang bugas ang mga probinsya. Sa karon may 116,000 bags nga bugas ang ahensya. Ginapasiguro naman nila nga ang ibaligya nga bugas sa mga local government unit maayo nga kalidad. Hindi naman mangin problema ang supply sang NFA rice bangod sige-sige ang pagpagaling sang bugas. We have 27 private millers and also our NFA-owned rice mills. We have 3, region-wide yan. So ongoing po lahat ang aming milling. So para po anytime
masusugan namin ang aming pag-issue ng bigas. Napasakaan na sang reklamo ang mga sospek sa pagtiro sa 30 anyos nga lalaki sa barangay Katuogan, Putotan sang Mayo 25. Ini ang ginkumpirmar ni Captain Jersey Besas, Chief of Police sang Putotan MPS. Sang Martes ginfile ang reklamo nga murder sa mga sospek nga ginkilala kanday alias Tagi kag alias Pula. Una na nga naaresto sang kapulisan si alias Tagi, samtang at large sa gihapon si alias Pula. Matandaan nga isa ang away sa duta sa ginhalinan nga rason sang krimen suno sa pulis. Nakapiyansa na sang Lunes ang 3 ka mga sospek nga nagpuli kastigo sa bata nga ginablos ni Senator Jingo Estrada sa isla sang Boracay sang Sabado. Inanatigay ni sa kaadlaw matapos ginpasakaan sila sang reklamo nga physical injury sang kapulisan. Wala naging detalye sa Malay Pulis ang kantidad sang piyansa sa mga sospek. Nahibaluan nga sa investigasyon. Ginpahayag sa mga sospek nga ginsinggitan sila sa mga biktima sa sulod sang bar sa isla. Bagay nga ginpanginwala sa mga biktima. Ginatinguhaan pa sang news team nga makuhaan sang bahay ng mga sospek. Padulong sa Kabangkalan Public Cemetery ang mag-asawa nga Sanday Leonardo kag Cecilia Martinez sa barangay Hilamunan. Sang gin-sideswipe sang dump truck nga nag-overtake sa ila ginasakyan nga motorsiklo sa Zone 1 barangay Hilamunan pasado alas 12 subong nga hapon. Nahulog ang angkas nga si Cecilia kag nalapakan sang truck nga ginamaneho ni Jean Berondo, 58 anyos kag residente sa Nasambitman nga barangay. Ginhingagaw pa inidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Yara ng driver sang truck sa kustudiya sang kapulisan kag posible magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide. Mabusang wala na sa epekto ang LPA kung low pressure area ang ginabantayan sa GWA sa Philippine Area of Responsibility. May bago naman yung weather system nga makaapekto sa pungsod. Ina ang southwesterly wind flow o kun hangin halin sa nabagat na nakatungdan nga panugod sang paghuyop sang southwest monsoon o kun habaga. Isa ini sa nagapangunang indikasyon nga nagahilapit na ang tag-ululan apang padayon nga mag-monitor sa posible pagbag-o sa masunod nga mga inadlaw. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sa gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan sa Western Visayas ug Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag gibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.